Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit ng live ngayong araw na ito ng linggo, November 22, 2020. Sa ganap na alas 3:18 na ng hapon. Pasensya na, yung una naming live kaninang alas 3 ay nagka-problema yung audio. Kaya kung napansin po ninyo, yung nakita ko mga nag-comment dyan po sa atin hong live, wala daw sounds. Totoo naman, nung tinest ko, awa naman ng Diyos, meron na raw sound ngayon. So purihin ang atin hong Panginoon at naayos namin kahit papano. Ito pong naging konting technical problem. Kasi habang inaayos ko kanina, okay naman lahat eh. Problema, hindi okay naman yung output. Pero ngayon, yung kanina, hindi lumalabas yung audio sa internet dito sa aking gadget. Okay naman. Pero awa ng Diyos, naayos na rin naman. No? So, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay patuloy pa rin nakaantabay at hindi bumitiw ho sa atin hong programa ngayong araw pong ito. At amin pong ipinagpapasalamat na kayo po ay aming magiging kabahagi sa pagpapalagana po ng atin hong programa ngayong hapon, itong pag-share ng atin hong mga video. Ang atin hong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa mga nabinbin na katanungan ng atin hong mga taga-subaybay. Pasensya na ho sa ibang mga tanong ha, at yung may mga request pa rin ho kasing paksa na nila-line up ko po. At syempre, kahit sabihing napakarami yung mga niline up at tinatanong ninyo na matagal na, syempre ako ay nagpapasalamat dahil kayo po ay matyaga na nakaantabay pa rin po. Okay, so, akin hong pinasasalamatan syempre ang aking kaagapay din dito, Princess Aliyah Sarmiento, ang aking technical, ang aking unika iha. Ganun din ang aking may bahay, si Maiden Sarmiento. At sa lahat to, ng ating mga supporters ng atin hong programa, binabati ko po kayo lahat. Ganun din si Brother Rolando Diodisico, na atin hong patuloy na taga-subaybay, Brother Jaymar Madrigal, Brother Vernon Arguelles, Brother Ranke Roque, o Range Roque, depende paano nyo i-pronounce, Tess Monte, Nilia Dominguez marahil to, okay? Brother Dennis Kit Mabulak, at sa lahat to, Dr. V. Ornopia, maligayang pakikinig po sa inyo. Ito yung mga nakikita ko kasing nagpa-pop up dito, kaya binabasa ko. Siyempre sila Brother Nanding Fernando, aking binabati rin ho. At ganun din, aking patuloy na kinokongratulate nga pala, yung atin hong mga estudyante ng Season 4 ng Bible Institute, yung unang 8, first batch na kung bakit sila naman ay malakas ang loob, na talagang nagpresenta ho sila, na sabi nila kami yung una, first batch na gagawan ko ng one-on-one evaluation. So kagabi po yun, mula alas 7, binigyan ko silang tig 20 minutes para sa aking one-on-one evaluation. At ako'y natutuwa sa resulta ng mga pagsagot nila doon sa mga tinatanong ko from lesson 1 to lesson 3. Ito po yung unang 8 na talaga naman pinahanga ako ng mga to. Si Brother Nards, no? Si Brother Leonardo Gaspan. Siya po yung unang-una. Sunod si Brother Vernon Arguelles, dyan sa bahagi ng Australia. Sister Erica Casantosan, sa bahagi naman ng Binyan, Laguna. Brother Justil Ray Bonoan, dyan po sa bahagi ng Pinagbuhatan, Pasig. Sister Joy Magpolong, dyan po sa bahagi ng Makati. Brother Joey Galientes, dyan naman sa bahagi ng Iloilo. Sister Wilma Agasita, diyan po siya sa Kuwait. Sa Kuwait naman no siya, Kuwait. At ang pinakabata, yung pinakapangwalo, si Alkil Hunsan na 14 years old lamang pero nagugulat ako at naaabot niya yung mga kumbaga mensahe
ng Lesson 1 sa ating Bible Institute. Ako'y natutuwa sa batang ito. Ito yung anak nila, Brother Aldrin, no? So, proud parents so ang mga ito. Dahil 14 years old, pero, kumbaga, ito ay mas maganda, ituloy-tuloy ninyo, Brother Aldrin, ang pag-motivate lalo dito sa batang ito, sapagkat ako'y nagulat, marunong sumagot. Alam nyo mga lesson namin dito, lesson 1, apologetics, lesson 2, methods of Bible study, lesson 3, transmission of the Bible, pero itong bata nakakasunod ho at ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil po dito. At syempre, mas napuna ko yung bata kasi 14 years old lamang. Pero yung kasama niyang 7, yun hanga din ho ako. Lalo na dun sa mga nauna nating nabanggit kasi kagaganda yung mga kasagutan nila. So yung next batch, second batch ho, mag-aral ho kayong mabuti. Basta ang importante ho, kung ano yung sinabi ko doon sa aking lecture, kompleto naman yan ng aking materials na pwede nyo ma-review lagi. Basta tumutok lang kayo doon. Doon mismo yung aking tanong. Masasagot nyo yan. Kagaya po, nung unang 8 dito na purihin ang ating Panginoon dahil ako'y natutuwa. Tuwan-tuwa talaga ako. Obvious ba? Kasi isang, kumbaga, napakasarap na pakiramdam sa isang nagtuturo na yung kanyang mga tinuturuan, naunawaan nila yung tinuturo mo. Yan ang pinaka-reward ho, lalo na sa aking personal na karanasan. Reward ko lagi yan na natututo yung aking estudyante. At tandaan nyo po, lagi kong inuulit-ulit itong Bible Institute na Season 4, nagsimula pa ako sa Season 1, dyan sa lugar ng Saudi Arabia, libre po yan, walang binabayaran ho dyan. Yan po yung akin hong pinagpapasalamat naman sa atin hong Panginoon. At ito po'y kusang loob ko pong tinuturo sa lahat ng ating mga kapatid na interesado, in particular sa mga layman na gusto mag-upgrade. Dapat ho kayo mag-upgrade ng atin hong mga nalalaman na dati pa. Dapat ituloy-tuloy nyo yan para maging mabisa tayong kasangkapan ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanya pong ebanghelyo. Yun po yung akin hong ikinagagalak dito po sa atin hong mga kapatid na ito. Ready yung i-announce ko naman po doon sa ating Google Classroom, yung kumbaga yung second, third, and fourth batch kung anong oras o sila. Basta ang inaalat ko lagi dyan every 20 minutes. So, mag-start lagi tayo. I-announce ko yung oras ng pag-start. Zoom link ang ipapadala ko sa inyo gaya ng naunang 8 kagabi. Isa-isa silang pinapasok ko doon sa ating Zoom. At yung iba, hindi nga nandun, nakakapag-express sila, hindi sila nahiya. Sa meeting kasi madalas sa ating Bible Institute. Pero yung meeting ng Bible Institute, regular yan sa next Saturday na ho yan, alas 7 ng gabi, every 4th Sabbath of the month, 7 p.m. Philippine time. So yun po yun. Yung iba kasi nahihiyang mag-interact. So dito, sinadya natin yung one-on-one para maabot nila at hindi sila mahiyang magpaabot ng kanilahong naunawaan doon po sa atin hong binibigay na mga subject. Okay? So kahapon, katatapos din lang ng ating 7th episode ng Spirit of Prophecy series na mula sa Pasig Seventh-day Adventist Church na pinangangasiwaan ng Reasons of Faith Media Ministry. At syempre, paki-flash sa screen, Ali, yung ating YouTube channel, Reasons of Faith Media Ministry. Yan po, paki-subscribe po sa ating YouTube, no? Yan po ay patuloy nating pinapabatid sa inyo, and then click the notification bell. At syempre, itong ating partner sa gawain, ang Loud Cry Ministry. Ito po yung FM radio. 5 FM radio ito dyan sa bahagi ng Mindanao na ipinahintulot po nila. Pakilagay yung mas malaking logo, anak. Yan. Yan po ang pinaka-logo ng The Loud Cry Ministry ni Pastor Israel Villaver. At ako'y natutuwa na ang Reasons of Faith ay kanila pong pinopromote na. Mamaya babasahin ko yung message ng atin hong kausap doon na kanilang kumbaga, silang nag-aasikaso mismo doon sa studio, si Brother June Montifalco. At syempre, pinapasalamatan ko rin si Brother Jeremy Balani na naging tulay para, kumbaga, sabihin nga sa akin na baka pwedeng ilabas yung Reasons of Faith doon sa bahagi ng Mindanao. Abay, sino ba naman ang hindi papayag? Ito ay mensahe ng ating Panginoon. Ako'y gustong-gusto ko yan na maiparating sa lahat. Lalo na sa ating mga kaibigan at mga kapatiran dyan sa Kalakhang Mindanao. So, ang sabi sa akin ay lalabas yung atin hong Reasons of Faith at nagsimula na ang promotion nila Brother June. Lalabas dyan ay every Monday 9 a.m. at may replay po tayo ng 9 p.m. ng Monday.
So yung mga kapatiran, mga kaibigan natin dyan sa Kalakhang, Mindanao, purihin ang ating Panginoon at kakaagapay po ng Loud Cry Ministry ni Pastor Villaber, yung ating Reasons of Faith Media Ministry sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Next screen, Aliyah. Ito po yung 5 FM station ng Loud Cry Ministry doon sa Mindanao, dyan sa bahagi ng Mawab, Davao de Oro, Quezon, Bukidnon, Pagadian City, Baluyan, Malalag, Davao del Sur, Bayugan, Agusan del Sur. Yan, dyan daw maririnig. Siyempre, ito po yung programa ng atin hong kapatid ho doon. At ito yung update sa akin ni Brother June Montefalco. Next, Ali. Sabi niya rito, bro, magandang hapon. Ako'y lugod na nagpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo na binigyan tayo ng daan upang magsanib puwersa ang Loud Cry Ministry at Reasons of Faith dito sa Kalakhang, Mindanao, upang magsanib puwersa ang LCM at ROF dito, upang maipalaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng FM station. Nais ko ipaalam sa iyo na nag-umpisa na, next Ali, nag-umpisa na kagabi ang promo sa 5 LCM FM. Sa Reasons of Faith, mga 1 buwan namin gagawin ang promotion upang maging handa ang mga anak ng Diyos, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati na rin sa buong mundo via internet. Ang ginagamit kong material sa promo ay iyong intro ng ROF. Salamat sa Panginoon na siyang nagpahintulot ng lahat ng ito, at salamat din sa iyo, Brother Melvin, at kay Brother Balani nang naging tulay sa LCM at ROF. Maraming salamat sa iyo, pati sa iyong technical staff dyan. God bless you and more power. Yan ang message ni Brother June Montefalco. Purihin ang atin hong Panginoon. Yan po'y akin pong ikinagagalak na maging kumbaga partner sa gawain ang programa nila Pastor Villaber dyan sa Mindanao. At syempre naririnig tayo sa buong mundo. Syempre pa ang medium naman na ginagamit ni Pastor Villaber kasi ay yung salita na Cebuano or Bisaya. So yun po, pakinggan po natin at suportahan ang Loud Cry Ministry sa Mindanao at ang ating Reasons of Faith live dito po sa Facebook. Yun po yung atin hong pagpapabatid ng ating mga gawain na patuloy pong itinataguyod ng ating Panginoon. At ang akin pong kahilingan din po sa lahat ng ating mga supporters na wag po kayong bibitaw sa pag-share po ng ating Facebook page para lalong kumalat, lumawak ang pakikinig ng mensahe na ina-upgrade natin lagi yung kaalaman ng atin hong mga kapatid, at tulungan natin ang bawat isa na anumang programa meron tayo, basta ang programang ito ay busilak na talagang naglilingkod lamang sa Panginoon ang motibo at hindi kung ano pa mang mga gain, yun po ang ating ipalaganap na mga programa. Yan po yung panawagan natin sa inyo. Maraming salamat. Okay? So bago tayo dumako sa pagsagot sa mga katanungan, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami na inyong niloob na sa araw na ito at oras ay muling maitanghal ang programa ng Reasons of Faith. Ito'y magiging walang kabuluhan, Ama, kung hindi nyo kami papatnubayan ng inyong banal na Espiritu. Kaya ang aming dalangin, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang magbigay karunungan at kapayapaan. Magkaroon kami ng buhay na ayon sa larawan ng Panginoon, upang kami ay maging epektibong daluyan ng pagpapala sa aming kapwa, lalo't ang lahat ng aming mga taga-subaybay ay pagpalain sila sa 10 ng kanilang sambahayan. At anumang mga pagkukulang, karumihan ng kasalanan na inyong nakita sa amin, Ama, amin pong hiling kami patawarin upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming mga puso't isipan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon, alang-alang na lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, pasok na ho tayo sa tanong. Ito'y tanong, unahin ko, galing kay Brother Neth Ether. At katumbas din ito ng tanong ni Brother Nards. Magkasunod itong dalawa, pareho po ito. Ganito ang sabi niya. Bro, good evening. May question po ako.
Yun bang rowak po ba ay at nishama? Interchangeable po ba? Ano ang difference nila? Salamat bro, God bless. Yung mga word na nabanggit niya like rowak at nishama, yun po ay Hebrew word, no? Na yun nga, ang tinatanong niya, interchangeable po bang ginagamit? Na isasalin po kasi yung kaluluwa or sa English ay soul. Ngayon, ito. Isunod ko yung tanong ni Brother Nards. Ito. Good PM bro, sa Genesis 2:7, neshama ang ginamit sa salin na breath, samantalang sa Genesis 6:17, ang breath doon ay rowak. Pero napansin ko bro na sa Genesis 7:22, sabay na ginamit ang rowak at neshama na salin ng breath. Meron silang slight difference pero dahil ang neshama ay life force, something that grows na pwede galing sa living organism like plants and animals, samantalang ang rowak ay creative guiding force, essence of a spoken word as it relates to God. Tama po ba bro ang pagkaunawa ko? Ano po ang difference bro at interchangeable po ba yung dalawang Hebrew words? Di ba ba magkapareho yung tanong nila kaya pinagsabay ko na ho ito. Galing kay Brother Nards, galing kay Brother Ether. So ito yan, ito ang kasagutan ha. Dito po sa ating programa ho kasing Reasons of Faith, tinitiyak ko po na yung kasagutan natin dito ay panuntunan ng atin pong Seventh-day Adventist, yung pinagkaisahang doktrina. Hindi po ako dito humihiwalay sa katuruan ng ating church. So yan ang dapat maging malinaw. Kaya dito sa puntong ito, gagamit po ako ng isang libro na ang pamagat ay Question on Doctrine. Ito po ang sinasabi niya patungkol sa mga bagay na nabanggit doon sa neshama or doon sa rowak. At dito maririnig ninyo ang panibagong salita sa Hebrew naman. Ito, tingnan nyo kung ano yung pagkakapareho at pagkakaiba. Ali, pakilagay sa screen. Ito ang sabi sa ating Question on Doctrine. Anyway, pakitanggal muna. Ang Question on Doctrine po kasi, para ipakita ko po sa inyo yung background nito. Kaya nabuo ang librong ito noong 1950s kasi merong nasa 200 mga evangelicals na pumunta mismo sa ating headquarters at nagtanong na may kinalaman sa ating mga doktrina. Yung paniniwala ng Seventh-day Adventist. Yung isahang paniniwala na tinitindigan na nakalagay po sa ating fundamental beliefs. So doon mismo sila nagtanong at yun ay kahangahangang ginawa ng mga evangelicals na ito. Nasa 200 sila. Kasama doon yung dating author ng isang libro na pinaratangan ng Seventh-day Adventist na kulto. Kaya noong siya ay napasama doon sa 200, napatunayan niya na hindi nga kulto ang Adventist. Kaya sa sunod na edition ng kanyang libro, binago na niya. Yan, pinalitan na niya. So yun po ang kumbaga kahangahangang ginawa ng mga evangelicals na ito na mga pastors or theologians, no? So ganun dapat, pupunta kayo sa amin at kayo magtanong, hindi yung maghahanap kayo ng ipantuligsa diyan po sa internet na alam naman natin puro paninira lang lahat yan, lalo na sa usapin ng doktrina ng Adventist at maging kay Ellen White. Puro paninira yung nandyan. Magtanong mismo kayo sa amin dahil kami po ang nakakaalam ng aming mga doktrina. So etong na nga po yung libro na yan. Question on Doctrine, yan po ay nakabatay sa pinapaniwalaan ng Seventh-day Adventist sa kabuuan, sa ating fundamental doctrines. Hindi yung kung sino-sino lang nagpapakilalang Adventist, tapos iba naman ang turo. Hindi yan ang ating tinitindigang doktrina. So pagdating sa usaping ito, lalo na dito sa tanong, ito po ang ating tinitindigan. Anak, paki-flash na sa screen. Ito yon. Sabi sa ating Question on Doctrine, page 512, ay ganito. In the Old Testament, the word soul is translated from nephesh, a Hebrew word that occurs 755 times in the Old Testament. It is most frequently translated soul, but it is also translated in many other ways. Nephesh comes from the root napash, a verb occurring only 3 times in the Old Testament.
Yan na, binanggit yung mga talata. Each time meaning to revive oneself or to refresh oneself, the verb seems to go back to the basic meaning of breathing. Ayan. Ali, pakitanggal na. So, yung word na bago ninyong nakita dyan, yung word na nephish. Okay? Nephish. Yung binabanggit kaninang ni Sama, nandun po yan sa Genesis 2:7. Yung salitang na isaling breath or hininga, nephish. Pero alam niyo po ba, yung nephish at yung neshama, halos iisa lang ang meaning niyan. Eto ho, bagamat hindi ko nailagay dyan, babasahin ko dito sa commentary ni Baker sa Hebrew Old Testament. Etong word na neshama, a feminine noun meaning breath, wind, spirit. Its meaning is parallel. Pag sinabing parallel, pareho. Parallel to nephish. Yun yung binasa natin sa atin nung question on doctrine. So yung word na neshama doon sa Genesis 2:7 na naisaling hininga at sa ibang salin sa English ay breath. Yun po yung sa Hebrew nga na neshama. At yung nephish, pareho lang ang meaning na binigay. Ano yung meaning uli? Breath, wind, spirit. Kita nyo? So, parallel yung neshama at yung nephish. Ngayon, itutuloy natin yung sinasabi nga po rito sa ating binasa na dito po sa Hebrew na salita, 755 beses ginamit yung salitang nephish. Ganun karami siya. At naisalin niyang sa English, lalo na sa King James Version, na soul o sa Tagalog, kaluluwa. Ang ugat na salita ng nephish ay napash. Pero 3 beses lang ginamit sa Matandang Tipan. Binanggit yung mga talata kanina sa ating nabasa. Na ang meaning ng root word na napash ay to revive. Di ba? Pag ni-revive, binabalik mo yung, kumbaga, buhay dahil malapit ng mamatay. To refresh. Yan ang isa pang ibig sabihin niya. Kaya nga yung verb na yon, bumabalik sa kanyang basic meaning na breathing, paghinga. Kaya nga nire-revive mo para makahinga, para ma-refresh siya. Kaya yun yung root word na napash, na naging nephish, na ang kahulugan nga hininga. Katumbas ng neshama na hininga rin, breath. Pero tandaan ninyo, ito madalas kong sabihin. Alam ito lalo na ng mga nag-aaral ng biblical language na Hebrew at Greek. Sa Hebrew at Greek, may mga salita na pare-pareho na ginagamit, pero iba-iba yung kanyang kahulugan, depende kung paano siya gamitin. Huwag nating isipin na monopolize yung bawat salitang ginagamit sa Hebrew o maging sa Greek, no? Hindi monopolize yun. Kahit sa ating English na language, may mga salita na ginagamit na parehong salita, pero nag-iiba yung kahulugan, depende kung paano siya ginamit. So, wag po nating isipin na kapag sinabi ito ay neshama, ito ay nephish, ito ay rowak, yun lang ang kahulugan nun. No, papakita ko natin sa inyo maya-maya yan. Magbibigay lang ako ng, although madalas ko namang banggitin ito. Example sa salitang English lang, yung salitang left. Left, L-E-F-T, left. Ang diretsang kahulugan, kaliwa. Di ba? Pero hindi lahat ng salitang left na mababasa sa sentence ay ibig sabihin kaliwa. Pag in-isolate mo siya o inihiwalay sa sentence, ang left kaliwa talaga. Pero pag ginamit na siya sa pangungusap o sentence, nag-iiba yung kanyang kahulugan, depende kung paano siya gamitin. For example, he left this. He left this. So yung salitang left na ang direktang kahulugan kaliwa ay naging iniwan. Napansin nyo yun? Yung kaliwa, naging iniwan. He left this. Yung isa naman, he is left. He is left. Siya'y naiwan. Yung isa kanina, iniwan. Ito naman, naiwan. Hindi na yung kaliwa, as in left. Kapag ginamit siya saan? Sa sentence o pangungusap. So yun yung point natin na
alam niyo po, ang kahulugan ng mga salita, in particular sa biblical languages, ay hindi nakukuha yan sa mga tinatawag na etymology. Ang etymology, maganda rin niyang gamitin, pero pagdating sa usapin ng Biblia at pagtuklas ng kahulugan ng ginagamit, hindi po ginagamit kailanman or hindi ginagamit talaga para makarating ka sa unawa ang etymology. Pero magandang etymology para binabaybay mo lang yung pinag-ugat ng salita, pero hindi nangangahulugan na maiintindihan mo yung ginagamit na salita sa Biblia kung aasa ka sa etymology. Ang ginagamit po dyan ay yung salitang, yung terminology sa Latin na usus loquendi. Pag sinabing usus loquendi, the use by the one speaking, sa literal na salin sa English. Ibig sabihin, kung paano siya ginamit nung nagsulat. Halimbawa nga, sa English lang, balik tayo sa mas maiintindihan natin, sa English lang. Pag sinabing left, kaliwa. Pero pag akong writer ang gumamit, he is left. Oh, siya'y naiwan. Oh, he left this. Iniwan niya ito. Oh, di ba? So, yung pakahulugan ko ng salitang left, iniwan o naiwan. That is usus loquendi. Dahil ganun ko ginamit sa pangungusap o sentence. So, lalo na sa Biblia, yung pagkagamit mismo ng writer ng Biblia, yun mismo ang pakahulugan. Kaya, gumagamit tayo ng tinatawag na immediate context. Pag di makita sa immediate context, yung larger context. Pag di pa rin makita sa larger context, yung extra biblical sources kung paano nila ginagamit yung isang particular na salita. Marami niyan sa Bible, mga tinatawag na hapax legomena. Pag sinabing hapax legomena, yung mga salita na minsan lang ginamit, na hindi mo makikita doon sa ibang mga sources ng larger context ng Bible, kundi dun sa mga extra biblical sources kung paano ang pagkagamit. Example, yung salitang sabatismos. Sa Hebrews chapter 4 verse 9, minsan lang yun ginamit. Oh. Tapos yung mga scholars at yung mga, kumbaga, nagpakadalubhasang manaliksik, naghanap sila sa extra biblical sources ng mga kahulugan ng ganung salita. Oh. Ganun po yon. Halimbawa, sa Colosas 2, yung salitang kerograpon. Oh, minsan lang din yun ginamit. So walang kang, kumbaga, comparison doon sa New Testament, sa buong aklat ng New Testament, wala. So naghanap ngayon sila sa mga extra biblical sources. Yun po yung punto. So wag nating isipin na halimbawa, itong salita nepish, itong salita neshama, ito ay rowak, yun lang ang kahulugan yan. Hindi po. Depende kung paano siya ginamit. Kaya nga, nagbigay po ang Biblia ng tatlong pwedeng kahulugan ng nepish, neshama, na breath, wind, and spirit. At yung kanyang ugat na salitang napash na nangangahulugan talagang breathing to revive. Pero minsan, ginagamit din yan as hangin or depende, hangin, wind. Tuloy natin. Ali, paki-flash. Pansinin niyo po ito. The soul had not previously existed but came into existence at the creation of Adam. A new soul comes into existence every time a child is born. Its birth represents a new unit of life, uniquely different and separate from similar units. The new unit can never merge into another unit. It will always be itself. This uniqueness of individuality seems to be the idea emphasized in the Hebrew term nepish. So napansin niyo po 'yon? Yung salitang soul daw o kaluluwa, hindi yan umiral bago mayroong tao. Yung ibig sabihin, yung kaluluwa na may sariling buhay had not previously existed but came into existence at the creation of Adam. Ibig sabihin sa Adam, doon lang nagsimula ang kaluluwa nung nilikha sa Adam. Walang kaluluwa na hiwalay kay Adam. Sa Adam mismo, siya yung tinatawag na kaluluwa nung siya ay nilikha. Kaya nga maliwanag yung Genesis 2:7, nung pinagsama yung alabok ng lupa plus hininga ng buhay, ang sabi ng Biblia, at siya'y naging kaluluwang buhay. Hindi po siya yung at siya'y binigyan ng kaluluwa, hindi naman ganun eh. Siya'y naging kaluluwang buhay. He became a living soul, sabi sa ibang salin. Kaya bawat batang ipanganganak, siya yung tinatawag na kaluluwa. Bawat kapanganakan nagre-represent ng bagong unit ng alin? Kaluluwa. Yung bagong unit na ito
ay hindi pwedeng mag-merge o isama sa ibang unit. Halimbawa, pinanganak si Pedro, pinanganak si Juan, hindi pwedeng pagsamahin, magkaiba yung si Pedro at Juan. Ganon din yung kaluluwa na iniisip ng iba na hindi nakikita, espiritu lang yan, isasanib sa tao, hindi. Yung tao mismo, siya yung unit na ipinanganak. Sa case ni Adam, siya yung nilikhang kaluluwa. Hindi yung nilagyan siya ng kaluluwa. Na para bagang pag namatay siya, pag namatay si Adam, may humihiwalay na kaluluwa. Kasi yung humiwalay daw, nilagay yun kay Adam. Mamaya babanggitin ko kung saan nagmula yung mga doktrinang ganyan. Kaya nga, bawat isa sa atin, merong kaibahan, yung uniqueness of individuality. Yan po yung idinidiin ng Hebrew na salita na nephesh, na kasing kahulugan din ng neshama. Yan po yung sinasabi dito. So, ikaw mismo na nanonood, kaibigan, kung sino ka man, ikaw yung kaluluwa. Ikaw yung nephesh. Ikaw yung neshama. Walang nilagay na nephesh, walang nilagay na neshama sa'yo, ikaw mismo yon. Yun yung pagkalika kay Adan. Next, Ali, pakilagay. Nephesh is applied not only to men, but to animals. The close, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. Genesis 1:20 is literally, let the waters swarm, swarms of souls of life. Yan yung individuals of life. Hence, animals as well as human beings are souls. It is therefore more accurate to say that a certain person is a soul than to say he has a soul. This is clearly expressed in Genesis 2:7 na binanggit natin, man became a living soul. Napansin niyo po yun? Man became a living soul. So yung nephesh na ito daw, hindi lamang inaangkop ito sa tao, kundi maging sa mga hayop na nilikha ng Panginoon. Kasi nga, ang meaning ng nephesh, yung breath, bawat may buhay. Yan yung sinasabi ho dyan sa talatang nabanggit. Kaya ngayong pagdating sa mga nilalang sa tubig, sabi ng Panginoon, bukalan ang tubig ng alin? Ng mga may buhay na kaluluwa. Yun mismo yung nephesh. Sila mismo yon. Kaya mas accurate na sabihin, that certain person is a soul. Mamaya babanggitin pa natin yung mga talatang nasa Biblia na yung tao mismo, siya yung tinatawag na kaluluwa. Dahil siya nga yung kaluluwa nung siya ipinanganak. Siya yung bagong unit. Walang pwedeng emerge o isama doon. Siya mismo yon. Yun po sinasabi sa salitang nephesh. Next, Ali. From the basic idea of a nephesh being an individual or a person springs the idiomatic use of nephesh for the personal pronoun. Expressions such as, my soul are idiomatic for I or me. Thy soul for you, or their soul for they or them. Since each new nephesh represents a new unit of life, nephesh is often used synonymously with life. In 119 instances, the King James Version translates nephesh by life. And there are other instances where life would have been a more accurate translation. So nakita niyo po yon? Sinasabi dito sa ating binasa, na itong nephesh, ito ngayong individual, yung tao, na pwede nga gamitin din sa hayop yung nephesh, kasi yung hayop, mga may buhay, sa lupa man o sa tubig. Dito nagmula yung mga idiomatic expression nitong mga Hudyo sa paggamit na sa halip na personal pronoun na I, or me, or yung, kumbaga, yung you, or they, or them, ang ginagamit dahil dito nga nagmula yung idiomatic expression na sinasabing ang aking kaluluwa. Sa halip na sabihing I or me, ginagamit doon ay aking kaluluwa or my soul. O pag sa second person naman, thy soul, sa halip na you or doon sa karamihan ay they or them. So ang ginagamit ay thy soul or their soul. Idioms po ito. Ang Bible, especially sa Old Testament, punong-puno ng idioms yan sa paggamit, no? Idiomatic expression doon naman sa New Testament, lalo na, halimbawa, nung sinabi ni Kristo sa kanyang nanay
nung naubusan ng alak doon sa kasalan sa Kana. Sabi ni Kristo sa nanay niyang si Maria, "Babae, anong ang pakialam ko sa iyo?" Ang akala ng ibang nagbabasa ngayon sa ating kapanahunan, sa western kind of thinking, kumbaga nilapastangan ng Panginoon yung kanyang nanay. Hindi nila naintindihan, that is idiomatic expression. Hindi ho yun paglalapastangan kay Mary. Manapa, yun po ay paggalang. Mga words of endearment like woman. Pag sinabing anong pakialam ko sa iyo, ang ibig sabihin nun doon sa kanilang idiomatic expression, anong bahagi ko dyan sa suliraning nangyayari? Anong bahagi ko? Yun yung punto doon, hindi yung anong pakialam ko sa iyo. Anong bahagi ko? Ibig sabihin, meron ba akong bahagi dyan? Does that thing or problem concerns me? Of course, kaya nga lumapit si Mary, may bahagi si Kristong pwedeng gampanan. At ginawa naman ng Panginoon yon. So mga idioms po yon, kagaya ng pinagmulan nga nitong Nepish, sa halip na sabihing ako, ang ginamit, aking kaluluwa. Kasi ikaw mismo yung kaluluwa. So yan yung mga argument na sinasabi dito sa Bible, sa kanyang pagpapaliwanag. Kaya nga, yung Nepish, bawat Nepish, o kaluluwa, bawat hininga, panibagong unit yon. Synonymous yon. Kaya nga, naisalin ng 119 na beses na buhay. Yung Nepish, buhay, life, sa salitang English. Lalo sa King James Version, ginamit sa 119 na beses na naisaling buhay, yung tinatawag na Nepish sa Hebrew. Kaya may iba pang mga instances na yung salitang buhay or life, mas sigit na accurate, mas tamang salin. Kasi yun naman talaga yung kanyang paggagamit sa context. Next, Ali. The souls that they had gotten in Haran. Ayan, in example, yung Genesis 12:15. Yung mga kaluluwa na nagmula sa Haran, hindi naman yung mga multo. Yun yung mga tao yun. Mga persons yun that they have gotten in Haran. That soul shall be cut off, according sa Leviticus 19:8, is simply, he shall be cut off. Ang ginamit soul mismo sa halip na pwede namang he. Di ba? When we turn to the New Testament, we find that the word soul is translated from the Greek word soke. Yan, dyan naman papasok yung salitang soke. With the meaning, ganun din, life, breath, or soul. Soke is translated 40 times in the New Testament as life or lives. Clearly with the meaning commonly attributed to the word life. It is rendered 58 times as soul or souls. In some of these instances, it means simply people. Ayan yung mga talata. Halimbawa sa Gawa 27:37. Yung mga nakasakay sa barko ay 276 na kaluluwa. 276 souls. So yung mga nakay sa barko na yun, yung mga kasama ni Pablo, yung iba doon mga bilanggo, yung iba doon ay mga Roman soldiers na nagbabantay sa mga bilanggo. Ang bilang ni Pablo, silang lahat doon 276 na kaluluwa. Hindi mga multo yun. So ganun ho gumamit ang Bible kasi nga yung mga katumbas na mga salitang ginagamit doon, ganun mismo ang pakahulugan. Ikaw mismo yung soul, ikaw mismo yung soke, ikaw mismo yung nishama. Di ba? Ikaw mismo yung nepish. Although itong soke na ito, itong soul na i-translate mula sa Greek word, ito na yung Greek word na soke, ito yung kumbaga counterpart niya sa Hebrew na nepish o rowak, itong soke. Sa Greek naman ito, na ganun din halos yung binibigay na meaning ng Greek vocabulary, katulad doon sa Hebrew vocabulary na nangangahulugang hininga, buhay, or wind or breath, depende nga kung paano din siya gamitin Kaya yun po yun. So, iba't iba yung pagkasalin, pagkagamit, pero nangangahulugang ikaw pa rin yung pinag-uusapan na yun. Next, Ali. Ito, babasahin ko yung isang kilalang British scholar na si Wheeler Robinson. Sabi niya rito, ito yung sa kanyang libro na sinulat, Hebrew Psychology. Nephish is not at all adequately rendered by soul. Literary usage shows that there are three more or less distinct meanings covered by the word.
The first group relates to the principle of life without any emphasis on what we should call its physical side. Thus the Israelite captain, threatened with destruction, says to Elijah, "Let my nephesh and the nephesh or life of these 50 thy servants be precious in thy sights." Ayon sa Ikalawang Hari 1:13. Ang sabi dito ni Wheeler Robinson sa libro niya na Hebrew Psychology, yung nephesh na naisaling kaluluwa, yung literary na pagkagamit nito, at least meron ikang 3 o higit pang magkakaibang kahulugan niya mula doon sa salitang nephesh. Ang unang grupo na isinalin or ang pakahulugan ay principles of life. Prinsipyo ng buhay ang nephesh, na wala ang emphasis ay doon sa kanyang physical side. Kasi never na binibigyan niya ng pagkakaiba ng mga Hudyo na aral po sa Torah. Hindi sila nagbibigay ng pagkakaiba doon sa salitang nephesh at doon sa physical side. Kagaya nito sa pagkagamit sa Ikalawang Hari 1:13 na yung isang kapitan na Israelita, noong kumbaga na-threaten siya ng kawasakan, yung destruction, sabi niya kay Elias, "Hayaan mo ang aking nephesh or naisaling buhay, at yung nephesh o buhay ng 50 niyang mga alipin ay maging maayos sa kanyang paningin." So, ganun ho gumamit yung mga Hudyo na aral po sa Torah, yung tinutukoy nilang nephesh, sila mismo yon, yung buo nilang pagkatao. Kaya sinasabi dyan, yung mga lingkod na 50 nephesh ang ginamit. Hindi yung nagbibigay ng distinction sa physical, iba yung nephesh or soul sa physical, hindi ho ganon pag gumagamit ang mga Hudyo. Kaya nga, ito yung Hebrew psychology. Ngayon, next, Ali. There remains a second group of usages, the only one that can be called physical in the proper sense, though for the Hebrew, physical includes much that we should call physiological. They simply do not distinguish the two. In this group, nephesh denotes the human consciousness in its full extent, as in Job 16:4. "I also speak like you if your nephesh were instead of my nephesh." Ano naman ang sinasabing pakahulugan sa second group, yung pagkagamit ng salitang nephesh? Dito naman, na matatawag na physical sa proper sense, bagamat ang mga Hudyo higit pa doon sa physical na yung physical na katawan natin ang isinasama dyan sa pag-uusap, kung physical ang pag-uusapan, kundi yung physiological. Pag sinabing physiological, ito po yung pag-aaral at function ng ating organism, kung paano nagpa-function yung ating mga organ. Yan yung sa physiology. So, pagka pinag-usapan ng physical, doon sa pakahulugang yon, yung buong gamit nito, maging yung kumbaga, mga internal organs, kung paano nagfa-function ang bawat isa. So, hindi yan ang tinutukoy nga ng mga Hudyo, although mayroong pahiwatig ng physical, pero doon, buong-buo yun na physical at physiological. Walang kinalaman doon sa paghihiwalay nila ng pakahulugan na iba yung physical doon sa espiritu na nephesh. Walang ganon, no? Ito pa, ali pakilagay. The word spirit in this text is translated from the Hebrew word roach, which has the various meaning of breath, wind, and spirit. In the Old Testament, roach is translated breath of the body 33 times. As in Ezekiel 37:5. O, kita nyo, napansin nyo dyan? Isa-isahin ko yan, ha? Yung roach sa Hebrew na counterpart din sa Grego ng sokei, yung roach na isalin as hininga ay 33 times, as in Ezekiel 37:5. Na isaling hangin 117 times, na nasulat sa Genesis 8:1. Na isaling spirit 76 times, na ang ibig sabihin ay vitality, no? Ayon sa
Hukom 15:19. Naisalin din yung rowak na tapang ayon sa Josue 2:11. Naisalin din yan bilang galit ayon sa Hukom 8:3. And in reference to the disposition ayon dyan sa Isaiah 54:6. Rowak is also used to describe the living principle in men and animals. 25 times yan ginamit. Kagaya sa awit 146 verse 4. At yung bilang emosyon, 3 beses na ginamit yung rowak. Lalo na doon sa unang Samuel 1:15. Ginamit din bilang isip, 9 beses. Nakasulat sa Ezekiel 11:5. At yung Spirito mismo ng Diyos, yung Holy Spirit, 94 times na naisulat sa Isaiah 63:10. Anak, pakitanggal na. So, napansin niyo po dyan, yung salita lang rowak na counterpart niya naman sa Greek ay suke, iba-iba yung paggagamit at pakahulugan. Kaya yan po yung sinasabi natin kanina. Hindi natin pwedeng i-monopolize yung salitang Hebrew o maging Grego. Depende yan kung paano gamitin sila sa context o kung paano gamitin ng writer sa tinatawag na usus loquende or the use by the one speaking. Yung paggagamit mismo ng author o writer, napansin nyo na ang daming meaning, iba-iba yung meaning ng salita lang na rowak. Na kumbaga itong mga nesyama, nepish, halos ganun din ang ibig sabihin sa rowak. Pero kung paano siya ginamit ng writer, yun yung kanyang kahulugan. Ginamit siya bilang hininga, ginamit siya bilang hangin, ginamit siya bilang espirito, ginamit siya bilang tapang, ginamit siya bilang galit, ginamit siya bilang disposisyon, ginamit sa mga tao at hayop, ginamit sa emosyon, ginamit sa isip, ginamit din sa espiritu ng Diyos. Napansin nyo? So iba-iba yun ho yan. Kaya kapag nag-aaral talaga kayo sa biblical languages, hindi nyo pwedeng sabihin at ipagmalaki. Kaya yung ibang, siyempre, kumbaga na-excite lang naman yung iba nating mga ngaral na pag gumamit talaga ng salitang Hebrew at Grego, para bagang yun na yung kahulugan. Hindi ho, mag-iingat ho tayo dyan. Depende yan kung paano gamitin sa context. Kasi nag-iiba-iba yung kahulugan niya, depende kung paano ginamit siya ng writer as usus loquende. Pansin niyo po yon. So, dagdag na kaalaman po yan sa ating mga taga-subaybay at sa ibang mga kapatid na gusto namang matuto talaga. Ganun yan. Hindi tayo yung tipong pabigla-bigla na ito agad ang kahulugan yan. Di ganon. Next, Ali. In not one of the 379 instances of its use in the Old Testament, does rowak denote that in man there is a separate entity capable of conscious existence apart from the physical body. In Ecclesiastes 12:7, that which returns to God, we believe, is the life principle imparted to man by God. When we turn to the New Testament, we find that the word spirit is translated 2 times from the Greek word phantasma and 288 times from pneuma. The Greek word pneuma is translated in the King James Version 288 times as spirit, 93 times as ghost. Modern revisions have entirely abandoned the use of the word ghost in favor of spirit, where the word pneuma is being translated 1 time as spiritual. Ano yung sinasabi ho rito? Sa buong 379 na paggamit ng salitang rowak, never yan na binigyan ng pakahulugang separate entity na may sariling buhay. Yun nga yung hangin na may buhay para hindi nakikita. Never yang ginamit, yang rowak na yan, sa loob ng halos 400 beses na pagkagamit dito po sa Old Testament. Kaya nga yung mga nagsasabi ho kasi na may mga buhay na hiwalay yan, yan po ay batay sa unawa ng mga pagano. Yung mga pagano ho ang nagpasikat, nagpauso na ang tao merong tinatawag na dichotomy. Ibig sabihin, hiwalay yung physical doon sa spirit o kaluluwa. Samantalang sinasabi nga rito, yung ipinagkakamali nila sa Ecclesiastes 12:7, na kapag ang tao ay namatay, babalik yung espiritu sa Diyos. Yung espiritu na pinag-uusapan doon na ang pagkagamit sa Hebreo ay rowak, yun kasi yung buhay na ibinahagi sa tao.
Yung hininga, naalala nyo sa Genesis 2:7, laging doon lang tayo babalik. Pinorma yung alabok sa lupa. Ang ating Diyos ay isang dalubhasang artist. Pinorma niya. Nilagyan ng laman loob lahat. Kinumpleto niya yun bago niya hingahan. Yun yung rowak na sa Hebrew naman ang paggagamit ni Shama. Kasing kahulugan lang din yun ng nepish. Halos magkakapareho yan. Yun yung bumalik sa Diyos. Kasi yun yung binigay ng Diyos sa tao, yung hiningahan niya. Hindi yung naglagay siya ng kaluluwang may buhay. Kaya nga sinasabi rito, sa 379 na paggagamit ng rowak, never na nagbigay siya ng kahulugan na isang hiwalay na entity or conscious entity, conscious, yung may malay. Hindi ho ganun ang paggagamit. Kaya nga dito, sa New Testament naman, yung salitang naisaling spirit, 2 beses, na ang salita sa Grego ay pantasma. 208 beses namang ginamit mula sa salitang Grego na pneuma. Yan. So yung Greek word na pneuma, na-translate naman ng King James Version 288 times bilang spirit. 93 times bilang ghost. Yan yung nagkakaroon tuloy ng confusion kasi ghost Sa iba kasing isipan, pag ghost, multo. Yung multo na kumbaga, syempre, yan yung humiwalay doon sa taong namatay na. Kaya yung salitang ghost sa iba, inabandon na yon kasi Old English na iba yung kahulugan Nagkakaroon ng misunderstanding doon. Kaya sa halip na ghost, mas binago nila yon, ginamit yung spirit. Yun. So, sa Biblia, never na ganun ang intention ng mga Hudyo na may sariling buhay yon. Okay? Ngayon, ang nagpasikat ho kasi, although itong dichotomy of the body and soul ng isang tao, kumbaga ang isang sikat na author niya na si Plato, tawag nga dyan Platonism, yung dichotomy of man. Ang Greek religion, ang nagpasikat niyan, yung tinatawag na anthropological dualism. Yung Greek word na anthropological dualism. Yan yung dichotomy naman ni Plato na isang Grego nga, no? So dichotomy, yung anthropological dualism ng tao ay may dual na entity, yung body, physical, at yung spirit na humihiwalay. So ito pinapalawak natin kasi yung tanong na yon hindi pwedeng sagutin lamang na pareho, yes, pareho, pareho ang kahulugan, hindi. Nilalawakan natin para sa kaalaman din ng mga talagang gustong matuto nating mga kaibigan at mga kapatid. Next, Ali, pneuma is used, ginamit din yung word na pneuma. Kanina, in-express natin yung rowak. Ang pneuma, ginamit as air in motion, hangin. Such as, yan nga, wind, in John 3:8. Bilang breath, in Revelation 11:11. Number 2, ginamit yung pneuma bilang principles of life sa Lucas 8:55. Ikatlo, ginamit ang pneuma bilang frame of mind. Halos pareho din sa rowak, di ba? Or disposition, influence, or attitudes that govern man. Next, the basis of his character as in 1 Corinthians 4:21, 2 Corinthians 12:18. Number 4, of incorporeal beings, katulad ng anghel. Sa Hebrew 1:14, sila po yung mga ministering spirits, mga anghel na tagapaglingkod. Ang ginamit yan sa Grego, pneuma. Ginagamit din yung pneuma bilang demons or evil spirits. Yan yung mga talata. Ikalima, ginamit din ang pneuma sa Holy Spirit, ayon sa Mateo. So napansin nyo, iba-iba yung pagkagamit from the Old Testament, yung word na rowak, yung neshama, at ito nga sa New Testament na pneuma. Ali, tapos na basahin. Yan. So, napansin nyo po yon. So, yan yung, kumbaga, pinapatibay natin para sa, kumbaga, gusto natin kapag tayo po yung nagpapaliwanag, fair, patas, hindi dahil paniniwala natin na hindi totoo yung kaluluwang pwedeng humiwalay sa tao, kung tayo magpapahayag, hindi rin fair. Dapat fair na hindi ibig sabihin, pag ginamit mo yung ganyang Hebrew or Gregong salita, yan na agad ang kahulugan. Hindi Iba-iba yung pagkagamit niyan sa banal na kasulatan. Kaya nakakatulong naman talaga sa pag-aaral yung
biblical language. Kaya nga, offer din natin yan sa mga students natin sa Bible Institute. Kahit basic lang, dyan lang naman lahat nagsisimula sa basic eh. Di ba? So, nandyan naman yung ating mga aklat. So, ayan yung mga nagtuturo ho dyan. So, sinasabi natin, pwede tayo mag-upgrade kung gusto naman natin. Alam nyo po, sinishare ko po yan dahil gusto kong maranasan din po ng ating mga kapatid yung isang sa tamang perspektibo ha, hindi yung pag natuto tayo ng mas maraming natututunan ay lumulobo ng ulo, maling-mali ho yun. Kaya natin na kumbaga ibinabahagi ang ganyang pagtuturo para maranasan po at maramdaman ng mga kapatid na ito yung personal, halimbawa kung karanasan na habang ako'y natututo sa Bible, lalo akong nai-inlove sa Bible. Doon ka may inlove, bakit salita ng Diyos yan eh. Hindi yung pag natuto ka, pag malaki mo na yung tipo bagang, hindi, mas mababang uri lang ang pag-aaral nyo, hindi ko kayo ka-level. Naririnig natin ho yan sa iba, na medyo ang appropriation ay hindi sa puso, ang appropriation ay nasa ulo. Yung inangkop nila sa ulo, yung kanilang mga natututunan at hindi inangkop sa buhay. Yun po ang symbol ng puso. Dapat iangkop mo sa buhay. Na habang natututo ka, natuto kang bumababa. Hindi pag natututo ka, lalong lumulobo o ulo mo. Baliktad ho yun eh. Yun po ang prinsipyo ni Satanas. So yun po yung layunin natin. Bakit natin tinuturo yan? Para lalo kayong ma-inlove sa banal na kasulatan. At kapag natutunan nyo yan, lalo kayong bababa at hindi kayo lalong yayabang. Na kung sino-sino na lang papatulan mo dahil magaling ka. Di naintindihan yung linya ng kumbaga, humility. Kasi yan ang habol ng Diyos eh. Hindi naman ang habol ng Diyos karunungan mo eh. Ang karunungan natin kumbaga, wala sa hinaga po yan. Kung gaano kataas ang langit at lupa, ganun kataas ang pag-iisip ng Diyos at ang lakad ng Diyos kaysa ating pag-iisip. Huwag tayo masyadong mapagmalaki sa ating mga sarili. Wala tayo nun. Ang gusto ng Diyos, walk in humility. Lumakad ka sa kapakumbabaan, hindi po sa kayabangan. Kaya natin ino-offer yung ganitong pagtuturo, tinuturo natin para maranasan ng ating mga kapatid na seryosong gustong matuto na lalong mahalin nila ang Biblia nila. Dahil salita po ng Panginoon yan at maging blessing sila sa kanilang kapwa-tao. So ngayon, eto na, ito bang kaluluwa o espiritu na ito immortal? Tatapusin na natin dito sa puntong ito. Pag sinabi ko kasing immortal, walang kamatayan. Yun bang kaluluwa o espiritu immortal? Alam niyo po sa theology ng Biblia, pakilagay anak, babasahin natin. As far as the Bible is concerned, the word immortal is applied only to God. Now, ito yung sinasabi sa 1 Timothy 1:17. Now, unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. This is the only occurrence of the word in the scriptures. Innate immortality is ascribed only to deity o sa Diyos. According sa 1 Timothy 6:13-16, I give thee charge in the sight of God, who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality. Sa Biblia ho, yan sa mga talata na ating binasa, ang immortal o walang kamatayan, ipinapatungkol lang sa Diyos. Hindi ho sa tao. Ang Diyos lang ang may tinatawag na innate immortality. Meaning, nasa Kanya na yun. Bahagi ng Kanyang kalikasan yun, na siya'y immortal. Wala sa tao. Kaya yung paniniwala na yung kaluluwang walang kamatayan, never ho yung tinuturo sa Bible. Manapa ang tinuturo ng Biblia, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. The soul that sinneth shall die. Ezekiel chapter 18, verse 4 and 20. Yung kaluluwa sa Biblia ng tao, namamatay. Kasi Diyos lang po ang immortal o walang kamatayan. So paano tayo magkakaroon ng tinatawag na walang kamatayan? Ito yon. May sinasabi ang Bible. Dito lang natin mararanasan yan. Ito yung sinasabi kong dito. Sa pangakong ito, sa unang Korinto 15, pakilagay Aliyah. The gift of immortality is promised to man, and he is urged to seek for it. In fact, it is promised to
to the faithful at the second coming of Christ. In 1 Corinthians 15:51 to 53, we shall not all sleep or die, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. In 1 Thessalonians 4:16, the apostle makes it's clear that the last trump and the raising of the dead are at the second advent. Yun pong kaloob o regalo na immortality o walang kamatayan. Matatanggap yun ng mga sumampalataya kay Kristo na bagamat sila'y namatay na. Sa second coming, sa pagdating ni Kristo at ikay mananampalataya ni Kristo hanggang sa ikay mamatay, pagdating niya, bubuhayin kanya, doon palang magsisimula ang tinatawag na immortality o walang kamatayan ayon sa binasa natin sa unang Korinto 15. Ito ikang may kasiraan, magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. That is immortality. Hindi po yung sikat or popular na turo ngayon sa mundo na kapag namatay ka, tuloy-tuloy pa rin ang buhay mo. Nasa langit na ika, si Juan. Nasa langit na ika, si Pedro. At yung masama na si Barabas, nasa impyerno na ika. Yan yung popular teaching. Popular na turo yan. Yan po'y haka-haka. Wala ho namang ebidensya. Hindi ho nila nakita. Yan ay palapalagay lang. Ay ika, yung namatay nilang mahal sa buhay, masaya na siya. Binabantayan na tayo. Nandoon na siya ika kay Jesus. Yan yung talagang sikat na mga turo na wala naman silang napatunayan na ganun nga. O ngayon, ibalik sa atin, kayo ba may napatunayan? Yes, nasa Biblia ho kasi. Pag pinag-usapan po ang sukatan ng pananampalataya, kung ano yung tama at mali pagdating sa turo, Biblia ho yan. Yan yung absolute truth, hindi kagaya nga sa postmodernism, there is no such thing as absolute truth. Kaya ang tinatawag na simoy or atmosphere ng isipan ngayon ng mga tao sa mundo at yung ibang mga Adventist na daya, yung lack of absolute, meaning aasa ka lang sa mga opinion. Kanya-kanyang opinion tayo sa mundong ito, ika. Pag pinag-usapan ang truth, pag pinag-usapan ang doctrine, pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, merong kasiguraduhan na merong absolute truth. Ang Biblia lang ang magsasabi kung anong tama at mali. Marami nga gumagamit ng Biblia pero opinion lang pa rin ang umiiral, palapalagay, kagaya ng pag namatay na itong taong ito, ika, napakabait naman, kasama na niya si Jesus. Saan mo? Paano mo nalaman? Kaya nga sabi ko, haka-haka, palapalagay, kuro-kuro. Yan ang gusto ng kaaway ng Diyos na hanggang doon na lang tayo sa palapalagay. Kumbaga yung utak lumalabnaw, lumalabo. Dahil pinayagan mong labuin ka ni Satanas. Kung ikay mananampalataya, panghawakan mo na mayroong katotohanan talaga. May magsasabi kung ano ang tama at mali, lalo na sa issue na ito. Kaya nga ito yung tinalakay natin kahapon sa 7th episode ng Spirit of Prophecy. Itong napadaanan na rin po natin ito, ay patungkol doon sa kung ano ba talaga yung sentro ng atake ni Satanas. Ang gusto ni Satanas kasi, mapasailalim ang lahat ng tao sa payong ng deception, yung delusion. Deluded do, ang mga tao nagsasabing yung mga mababait na tao nandun na sa langit, they are deluded. Pero sila yung mga anak din ho ng Diyos. Naniniwala ho ako doon. Pero darating po ang araw, naniniwala ako na sila po'y mabubuksan din ang isip hanggang tayo'y sinasabi natin kung ano yung tama. Dahil hindi naman tayo ang kumukumbinsi sa kanila. Ang kumikumbinsi sa kanila, yung katotohanan na dala ng banal na Espiritu. Hindi ho tayo. Tayo po ay tagapagsalita lang. Yung nabigyan tayo ng privilege. Hindi ho ito karapatan, no? Privilege ho itong ginagawa, lalo na sa Reasons of Faith. This is a privilege. Ito po yung pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa ating sinasampalataya ng The Great Commission. Ito po yung commission na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak na sumampalataya sa Kanya. So, hindi po itong ginagawa namin karapatan. Although we are protected under our Constitution, yung tinatawag na church and state separation. Meron pa ho kaming, kumbaga, we are under our still protected by the law,
in speaking our belief, yun po yung kalayaan na, kumbaga, na-enjoy pa ng mga mangangaral ngayon, katulad ko. Na-enjoy pa yan. At least mayroon pang protection, the separation of church and state. So darating po ang araw, mawawala na ho ito pong protection na ito para masabi namin kung ano yung tama sa mali. Okay? Pero as long as wala naman ho kami pinipersonal dito, kailanman never ho kaming namimersonal ho rito dahil masama yun. Yung pipersonalin mo tao. Ang pinag-uusapan namin dito lagi, doctrine o paniniwala. Ganun po yun. So doktrina lang ho tayo. Wala ho tayong personalan dito. Okay? So kaya sinasabi natin, maling-mali at bungan lang ng mga haka-haka. Bunga lang ng mga kuro-kuro, yung paniniwalang, itong masamang kapitbahay namin, buti nga namatay na siya, nasa impyerno na. So, maimpyerno nawa ang kanyang kaluluwa. Yan ang sabi ng iba eh. Paano mo nalaman? Hindi pa natin alam yon. Ikaw ba ang hukom? Ikaw ba ang hukom? At ikaw mabait, nandun na sa langit. Ikaw ba hukom? Para masabi mo mabait ngayon? Hayaan natin ang Diyos. Inaagawan natin ng lugar ang Diyos eh. Ang atin dito, sabihin lang natin kung ano yung ipinapasabi ng Diyos. Hindi yung sasabihin natin, ito mabait, sa langit yan. Ito yung masama, impyerno yan. So, ito, pinalawak ko lang ho. Napapansin ninyo, pinapalawak ko ho itong magagandang katanungan na ito. So, sa second coming pa, matatanggap yung walang kamatayan, immortality. Hindi yung, tingnan mo yung ironic, no? Ganon talaga si Satan. Kino-confuse niya o nilalabo niya yung isip ng mga tao eh. Ito yung ironic, isipin mo namatay ka na, tapos sa kamatayan mo, mararanasan mo ang immortality. That is ironic. Kabalinto na, namatay ka na nga. Supposedly, pagpatay, tumigil na. Pero, kapag namatay ka, nandyan magsisimula yung walang katapusang buhay. Isipin mo, yung patay ka na, tapos buhay ka pa pala. Ganyan nilalabo ni Satanas. Paano pinasikat ng mga Greek philosopher, Greek concept, yung tinatawag na immortality of the soul. Ang sabi ko, pinasikat. Pero marami, of course, nauna at ang nagdoktrina niyan sa Garden of Eden, none other than Satan himself. Can you imagine? Sinabi niya kay Eva, sa oras na kinain mo yan, tunay na hindi ka mamamatay. Can you imagine, lumabag na, nagkasala, hindi pa rin mamamatay. So, sino nagpasimula ng doctrine na immortality of the soul? It is Satan. Yan yung pag-confuse, kino-confuse niya ang isipan ng mga lingkod o mga anak ng Diyos. Maraming confuse, pero ako nga po'y naniniwala, darating ang araw, mabubuksan din ang isipan ng mga anak ng Diyos na ito. Sa usaping ito. So yun. Yan yung anthropological dualism, the dichotomy of body and spirit, ayon sa Greek philosophy. Mga filosofiya yan ng tao eh. Ang Greek kasi, it's about wisdom. According to them, wisdom. Puro wisdom. Karunungan daw. Okay? So, sa Biblia ho, yung kaluluwa at katawan, sabay mamamatay, lalo na yung lumaban sa ating Panginoong Hesus. Wawasakin niya yung katawan at kaluluwa sa impyerno, yung mga hindi sumampalataya. Ganun ho yun. Kaya, ang mga Seventh-day Adventists ho, hindi naniniwala na ang tao ay mayroong tinatawag na inherent immortality. Ibig sabihin niya, nasa kanya na. Diyos ho yun. Yung Diyos lang ang may inherent. Nasa kanya ho yun eh. Ang tao na makasalanan, subject sa kamatayan. Subject to death. Ang ating pag-asa, sino lang? Ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung ating pag-asa. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, ang ating buhay, ipasakop lagi sa Kanya. Mula ngayon, pasakop ninyo sa mga kaibigan natin na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ipasakop nyo na ho dahil ano man mangyari sa atin, nakatitiyak tayo na ibabalik ng Diyos ang buhay at ito'y abundant, masagana, walang hanggan. Si Kristo lang yon. Sabi sa Biblia na kay Kristo ang susi ng kamatayan at ng Hades. Siya lang ang may kasagutan. Siya lang ang may katugunan sa suliranin na kamatayan. Ang kamatayan ho ay bunga ng ating pagkakasala at pansamantala lang ho yan. Hindi naman ho yan na kumbaga magpakailanman. Tatapusin ng Diyos po. Ito pong nangyayari po sa atin na mga suliranin dito sa buhay sa kasalukuyan. Actually, hindi po ito buhay eh.
hindi po buhay ang ating nararanasan. We are still in the land of, kumbaga wala pa tayo sa land of the living. Nandito pa tayo sa lupain ng kamatayan. So pag sumikapan natin na makaparoon tayo doon sa lupain ng kabuhayan, yun po yung kaharian ng Diyos. Matatapos na ang ating sanglibutan. Di na ho ito magtatagal. Kaya nga nabibigyan pa tayo ngayon ng pagkakataon na maging kabahagi po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Aanhin mo yung mga inipon-ipon mong possession, yung kayamanan, yung mga pinaghirapan mo kung ang sanglibutan patungo sa kawakasan. Bakit di mo gamitin yan for the glory of God? Ba't di mo gamitin yan para makinabang ang kapwa mo? Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, marami hong nahirapan. Ito mga dilubyong nagaganap. Bahagi po ito ng sinasabi sa Bible na katapusan ng sanglibutan. So sinasabi ko na po itong bagay na ito sa ating pagtatapos dahil ang usapin po kasi dito sa tanong maganda. Ayaw ko naman hong maiwan sa inyo by theory lang. Kung anong ibig sabihin ng Nishama, anong ibig sabihin ng Nephesh, hindi ho ganun ang kumbagay adhikain ng reasons of faith. Ang adhikain po namin, hindi lang basta dito sa theory, kundi isa buhay natin, yung ating natututunan, yung ating naririnig, yung ating napapanood na mga sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sa buhay ho natin yan. Dahil ang Diyos ay lubusang nagmamalasakit sa atin. Kaya nga tayo nabibigyan ng pagkakataon na masubaybayan pa ang mga programa na nagbabahagi po sa inyo ng buhay at pag-asa. So yan po yung atin hong paghimay dito po sa magandang katanungang ito. So pasensya na ho doon sa ibang tanong. Alam niyo po, medyo lumalanding na yung boses ko eh. Ramdam na ramdam ko na. Kaya tayo naman, anyway, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papano, hindi po kayo bumibitaw sa atin hong programa at yung mga tanong po ninyo na nabibinbin, talagang inaantabayanan po ninyo. So, lubos po akong nagpapasalamat at ang kapurihan lagi ay sa Panginoon. Okay? So, sa ating pagtatapos, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob ninyo na sa araw at oras na ito ay muling mabuksan ang isang paksa mula sa katanungan na magbibigay daan upang kami po ay magliwanag sa aming isipan ang mga katuroang ito. Hindi kami madaya ng doktrina ng kaaway at maging epektibo pa kaming daluyan ng pagpapala sa aming kapwa at maintindihan din po nila ang inyong itinuturo upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa aking mga nakaagapay dito, Princess Aliyah Sarmiento na aking unika iha, bilang ating technical, kasama ng aking may bahay, Maiden Sarmiento, na nag-share po ng ating mga video. At kayo po na mga followers, supporters ng Reasons of Faith Media Ministry, ang pagpapala ng Diyos ang patuloy na sumainyong lahat. At ang patuloy kong dalangin na patuloy po kayong magbahagi pa ng ating mga programa para lalong mapalagana po ang atin hong pangangaral sa lahat ng ating mga kaibigan saan mang sulok ng ating sanglibutan. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.